Nakulong sa malamig at matigas na bakal na hawla, nakahiga ng walang galaw ang isang German Shepherd na si Max. Ang kanyang mga mata ay malungkot at puno ng kawalan ng pag-asa. Nakatakdang isailalim sa euthanasia sa shelter. Mabilis nang nauubos ang kanyang natitirang oras. Habang ang mga araw ay naging linggo, tuluyang nawala ang pag-asa. Tila walang may gustong mag-ampon sa malaking aso na may peklat at nanginginig sa bawat tunog at umiiwas sa kahit anong haplos. Dati siyang madaldal, ngunit ngayon ay nanahimik na, hindi na sinusubukang makuha ang pansin ng mga dumaraan. Habang ang ibang aso sa paligid niya ay tumatahol at umiiyak sa kanilang kalungkutan, nanatili siyang tahimik sa kanyang pagkabigo, na para bang tinanggap na niya ang malungkot na katapusan na naghihintay sa kanya. Ngunit sa isang nakakagulat na pagkakataon, may nangyaring pambihira, isa sa mga bihirang sandali ng pagbabago. Karaniwang tahimik ang shelter tuwing gabi, tanging ang paminsang huni o mahinang pag-ungol ng mga aso ang pumupuno sa katahimikan, isang paalala ng kanilang pagnanais na makalabas mula sa kanilang pagkakakulong. Sa isang sulok na malayo sa pangunahing pasukan, nakahilig si Max sa malamig at madilim niyang hawla. Mahigpit siyang nakayakap sa sarili laban sa lamig. Ang dati niyang marangal na tindig ay napalitan na ng pagkatalo. Ang mga peklat sa kanyang balahibo ay nagsasalaysay ng isang mapait na nakaraan, isang kwentong hindi kilala ng mga tauhan sa shelter, marahil ay isang kwentong piniling hindi alamin. Tumigil na si Max sa pagtahol. Malinaw na sa kanya na hindi naririnig ang kanyang mga sigaw. Hindi ito nagdala ng kahit sino sa kanya, ni hindi ito nagbigay ng pagkakataon para sa pag-ampon. Madalas ay nilalampasan siya ng mga bisita sa shelter. Saglit lang ang kanilang tingin bago sila maakit sa mas bata at mas masiglang mga aso. Hindi siya tugma sa kanilang inaasahan. Ang kanilang nakita ay isang malaking German Shepherd na tila nakakatakot, na inilarawan sa kanyang mga papel bilang agresibo. Ngunit si Max ay hindi agresibo. Siya ay takot. Bawat galaw ng kamay ay nagpapaalala sa kanya ng mga sugat ng nakaraan. Bawat malakas na tunog ay nagpapanginig sa kanya. Ngunit sa mata ng mga tumitingin, isa lang siyang aso na walang pag-asa ng tahanan. Mabilis nang nauubos ang kanyang oras. Nang gabing iyon, habang nagliligpit ang mga tauhan ng shelter at naghahanda ng isara ang lugar, tahimik na nagmasid si Max mula sa kanyang kulungan. Ang dati niyang masiglang mga mata ay nawalan na ng kislap, ang pag-asa ay nawala sa mahabang paghihintay. Nakatalaga na ang bukas bilang kanyang huling araw. Napagpasyahan ng shelter na wala ng espasyo, at si Max na nakamarkang hindi akma para sa pag-ampon ay dapat nang isailalim sa euthanasia nang magsimulang magpatay ng mga ilaw at umalis ang mga tauhan, lalong sumidhi ang katahimikan. Ang tahol at ungol ng ibang mga aso ay umaling-awngaw sa paligid, ngunit nanatiling tahimik si Max. Tanging isang mahinang unggol ang narinig mula sa kanya, isang tunog na halos hindi naramdaman. Hindi ito isang pagsusumamo ng atensyon, kundi isang pahayag ng pagsuko. Subalit sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, may isang nakikinig. Malayo roon sa kanyang simpleng apartment, si Ana ay nakaupo at walang saysay na nagbabrowse sa kanyang telepono. Isang veterinary technician, inialay niya ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga hayop. Ngunit kamakailan ay nakaramdam siya ng kawalan ng direksyon. Matagal na niyang pinag-iisipan ang pag-ampon ng aso, ngunit palaging may dahilan para ipagpaliban ito. Masikip ang kanyang apartment, hindi regular ang kanyang oras sa trabaho, at kulang siya ng karanasan sa pag-aalaga ng mga asong mahirap hawakan. Ngunit ng gabing iyon, may kumurot sa kanyang puso, isang di maipaliwanag na tawag na hindi niya maikaila.
Binuksan niya ang kanyang social media at napadpad sa isang post mula sa lokal na shelter. Ito'y nagtatampok ng isang malabong larawan ni Max sa kanyang hawla. Ang kanyang tingin ay blanko at diretso. Tumagos sa kanyang damdamin ang caption, "Max, 5 taong gulang, nangangailangan ng tahanan bago bukas o isa sa ilalim sa euthanasia." Bumagsak ang puso ni Ana habang tinititigan ang mga mata ni Max sa larawan. May hindi maitatangging pakiusap na tumagos ng malalim sa kanyang damdamin. Hindi niya maalis ang matinding koneksyong naramdaman. Habang nakatitig sa imahe, nag-aalinlangan ang kanyang daliri sa telepono. "Hindi mo maililigtas silang lahat," bulong niya sa sarili, inuulit ang madalas niyang marinig sa trabaho. Ngunit ngayong gabi, tila walang bigat ang mga salitang iyon. Hinimok ng isang di maipaliwanag na puwersa, kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ng shelter. Gabi na at gaya ng inaasahan, walang sumagot. Gayunpaman, nag-iwan siya ng mensahe. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng nararamdamang kaba. "Hi, ako si Ana. Nakita ko ang post ninyo tungkol kay Max. Alam kong gabi na pero gusto ko siyang tulungan. Huwag po sanang gagawa ng anumang hakbang hanggang hindi pa ako nakakapunta bukas." Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalot kay Ana ang halo-halong emosyon, takot, duda at isang di maipaliwanag na determinasyon. Hindi niya lubos na maunawaan ang kanyang pagmamadaling iligtas ang asong ito. Ngunit napakalakas ng hatak na hindi niya kayang balewalain. Inayos niya ang alarm clock para sa maagang umaga, determinado siyang makarating sa shelter sa unang liwanag ng araw. Samantala, nanatiling tahimik si Max sa kanyang hawla. Walang kamalay-malay na may nagdesisyon na ipaglaban ang kanyang buhay. Ang liwanag ng buwan ay tumagos sa maliit na bintanang may rehas. Nagbibigay ng banayad na kislap sa kanyang pagod na anyo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bumuntong hininga ng malalim si Max, tila may bahagi ng kanyang kalooban ang nakaramdam na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Pagsikat ng araw, ang kalangitan ay nabalot ng mainit na kulay, kahel at rosas. Sa animal shelter, nagsimula ang araw gaya ng dati. Pinapakain ang mga aso at nililinis ang kanilang mga kulungan. Para kay Max, isa na naman itong pangkaraniwang araw na puno ng pag-iisa o iyon ang kanyang inakala. Ngunit ang araw na ito ay magiging mahalaga para sa kanya. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang kulungan, nakikinig habang ang mga yabag ay umaling-aungaw sa pasilyo. Ang manager ng shelter, isang seryosong babae na nagngangalang Susan, ay lumapit sa kanyang hawla na may hawak na clipboard. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot, ngunit matatag ang tingin. "Pasensya ka na, Max," mahina niyang sabi. "Sinubukan namin pero wala pa ring pumunta para sa'yo." Lumayo siya. Iniwang nakatulala si Max. Ang kanyang dating masiglang espiritu ay napalitan ng mabigat na kawalang pag-asa at takot. Sa kanyang pagbiyahe papunta sa shelter, mabilis ang tibok ng puso ni Ana dahil sa kaba. Habang dumadaan sa tahimik na mga kalye, nilalabanan niya ang kanyang mga agam-agam. Paano kung masyado siyang agresibo? Paano kung hindi ko siya kayanin? Bulong niya sa sarili. Ngunit tuwing naiisip niyang umatras, muling bumabalik sa kanyang isip ang larawan ni Max na nasa post ng shelter. May kakaiba sa kanya na hindi niya maalis sa isipan. Nang makarating sa shelter, ipinarada niya ang kanyang sasakyan at sandaling huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili. Ang gusali ay simple, napapalibutan ng mga bakod na bakal. Bumaba siya ng sasakyan, hawak ang teleponong may nakadisplay na larawan ni Max at nagmadaling pumasok sa loob. Sa loob, muling binabasa ni Susan ang file ni Max nang biglang bumukas ang pinto. Napatingin siya, nagulat nang makita ang isang batang babae sa pintuan, mabilis ang paghinga.
"Hi, ako si Ana," sabi ng babae. May bahagyang kaba sa boses. "Tumawag ako kagabi tungkol kay Max." Tumaas ang kilay ni Susan habang tinitingnan ang oras. "Maaga ka," sagot niya. "Pero sa kasamaang palad, huli na, nakaschedule na siya." "Sandali," biglang sabi ni Ana, matatag ang tono. "Gusto ko siyang ampunin." Napahinto si Susan, tinitigan ng taos-pusong mukha ni Ana. "Sigurado ka ba? Medyo mahirap si Max. Marami na siyang pinagdaanan at minsan ay nagpapakita ng agresibong pag-uugali." "Sigurado ako," tugon ni Ana, hindi matinag ang boses kahit pa mabilis ang tibok ng kanyang puso. "Handa ako, kailangan ko lang ng pagkakataon." Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, naantig si Susan sa sinseridad ni Ana at pumayag. "Sige," sabi niya, inilapag ang clipboard. "Sumama ka sa akin, ipakikilala kita sa kanya." Sumunod si Ana kay Susan habang lumalakas ang tunog ng tahol at ungol sa bawat hakbang nila. Ang pasilyo ay puno ng amoy ng disinfectant na humalo sa amoy ng basang balahibo. Nang makarating sila sa kulungan ni Max, biglang bumigat ang pakiramdam ni Ana. Mas mukha siyang malungkot sa personal kaysa sa larawan. Nakayakap si Max sa sarili sa isang sulok, nakapatong ang ulo sa kanyang mga paa at halos hindi napansin ang kanilang pagdating. Maingat na binuksan ni Susan ang hawla. Ang mga kilos niya ay mabagal at maingat. "Dahan-dahan lang," babala niya. Hindi siya madaling lapitan. Lumuhod si Ana, ang kanyang boses ay parang isang mahinang bulong. "Hey Max," malumanay niyang sabi. "Ayos lang, nandito ako para iuwi ka." Bahagyang iniangat ni Max ang kanyang ulo at kumilos ang kanyang mga tainga nang marinig ang boses ni Ana. Bagamat nanatili siyang tahimik, may kaunting kislap ng interes sa kanyang mga mata. Maingat na iniabot ni Ana ang kanyang kamay, sinisiguradong respetuhin ang espasyo ni Max. "Ayos lang," mahina niyang inulit, "hindi kita sasaktan." Nanatili si Max na tensyonado, ang kanyang katawan ay naninigas, ngunit makalipas ang tila napakahabang oras, maingat niyang inamoy ang hangin. Hinawakan ni Ana ang kanyang hininga, pinanatili ang kanyang kamay na matatag at mapanatag. Dahan-dahang lumapit si Max, ang kanyang kilos ay alanganin at mabagal. Nang sa wakas, ay sumayad ang kanyang ilong sa kamay ni Ana. Isang malaking ginhawa ang naramdaman nito. "Good boy," bulong ni Ana. Ang boses niya ay puno ng damdamin habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Good boy." Tahimik na pinanood ni Susan ang eksena. Ang karaniwan niyang pagiging mapagduda ay napalitan ng isang banayad ng ngiti. "Mahihirapan ka," sabi niya, ngunit ngayon ay may bahagyang pag-asa sa tono. "Pero baka lang, magtagumpay ka." Habang inilalabas ni Ana si Max mula sa shelter, binalot sila ng mainit na liwanag ng araw. Kumilos si Max ng may pag-iingat, nanatili pa ring tensyonado ang kanyang katawan, ngunit sumunod siya kay Ana ng walang pagtutol. Ito ang unang beses na nakalabas siya mula sa nakakulong niyang mundo sa loob ng ilang buwan. Ito rin ang unang beses na nakaramdam siya ng munting pag-asa. Tahimik ang biyahe pabalik sa simpleng apartment ni Ana, tanging ang tunog ng makina ng sasakyan at paminsang-pinsang paggalaw ni Max sa likuran ang naririnig. Nakahiga siya sa kumot na inilatag ni Ana para sa kanya, ang mga matay malawak na nakatitig habang pinagmamasdan ang mga bagong tanawin mula sa bintana. Nanatiling maingat ang postura ni Max, bawat galaw ay sinusukat. Hindi pa rin tiyak kung ang pagbabagong ito ay totoo o isa lamang pansamantalang pahinga bago muling bumalik sa nakakulong na hawla. Sa rearview mirror, tinitingnan ni Ana si Max, ang kanyang puso'y mabigat habang pinagmamasdan ang kanyang maingat at disiguradong mga mata. Gusto niyang magbigay ng nakaaaliw na mga salita, ngunit naunawaan niyang para sa isang asong sanay na sa kabiguan, ang tiwala ay hindi madaling naibabalik ng simpleng salita.
Pagdating nila, ipinarada ni Ana ang sasakyan sa labas ng kanyang simpleng apartment na may maliit na damuhan sa harap. Humarap siya kay Max, ang boses niya ay malambot at puno ng katiyakan. "Nandito na tayo, Max. Ito na ang bago mong tahanan." Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan, binibigyan si Max ng oras upang obserbahan ang bagong paligid. Huminto si Max, gumagalaw ang kanyang mga tainga habang sinusuri ang kapaligiran bago maingat na bumaba. Ang kanyang mga paay dahan-dahang lumapat sa damuhan habang inaamoy ang sariwang hangin. Ngunit nanatili siyang alerto. Pinangunahan siya ni Ana papunta sa gusali. Sinisiguradong mabagal ang kanilang lakad. Ang apartment ni Ana ay payak ngunit maginhawa. Sa isang sulok ng sala, may nakahandang bagong kama para kay Max at sa kusina nakalagay ang 2 mangkok na puno ng sariwang tubig at pagkain. Inihanda na ito ni Ana noong nakaraang gabi, umaasang magiging magaan ang pagtanggap ni Max sa kanyang bagong tahanan. Subalit nang pakawalan niya ang tali upang hayaan si Max na maglibot, malinaw na nananatili itong maingat. Maingat na gumalaw si Max sa apartment, ang katawan ay nanatiling tensyonado, sinisiyasat ang bawat amoy at tanawin, hindi pa handang magpahinga o tanggapin ito bilang ligtas niyang kanlungan. Nagpatuloy si Max sa paggalugad sa apartment, maingat na inamoy ang bawat sulok. Ang kanyang mga galaw ay nanatiling matigas. Ang katawan ay nakayuko na para bang naghahanda sa isang hindi inaasahang panganib. Nang marating niya ang kama, inamoy niya ito saglit, ngunit umatras papunta sa isang sulok malapit sa pinto. Doon siya umupo, nakayuko, at ang kanyang mga mata, puno ng maingat na kuryosidad, ay hindi lumihis mula kay Ana. Nagdusa ang puso ni Ana habang pinagmamasdan siya. Inihanda niya ang sarili sa mahirap na pagsisimula. Ngunit ang katotohanan ng takot at paglayo ni Max ay mas masakit kaysa sa kanyang inaasahan. Lumuhod siya malapit kay Max. Ang kanyang boses ay isang banayad na bulong. "Ayos lang, Max. Ligtas ka na rito. Wala nang mananakit sa'yo." Bahagyang lumambot ang tingin ni Max, ngunit nanatili siyang nakayakap sa kanyang sulok. Napagtanto ni Ana ang pangangailangan niyang bigyan ng espasyo, kaya umatras siya papunta sa kusina upang maghanda ng hapunan, umaasang ang amoy nito ay makahihikayat kay Max na lumabas. Subalit, nang bumalik siya dala ang kanyang pagkain, nanatili si Max sa kanyang bantay na pwesto. Bigla isang mababang ungol ang narinig mula kay Max habang napansin ni Ana ang isang sasakyang hindi pamilyar na nakaparada sa labas. Bumilis ang tibok ng kanyang puso sa kaba. Sumilip siya sa kurtina at nakita ang isang sedan na hindi niya kilala, agad na bumalot sa kanya ang alalahanin. Habang inaabot ang telepono para isaalang-alang ang pagtawag sa pulis, narinig niya ang mahinang ungol ni Max. Bumaling siya kay Max, ang kanyang pagkabahala ay lumalim. "Ayos lang, Max," wika niya ng may malumanay na boses habang lumuhod sa tabi nito. Nanatiling tensyonado ang katawan ni Max na parang salamin ng sarili niyang pagkabalisa. Huminga ng malalim si Ana upang pakalmahin ang sarili at bigyan din ng katiyakan si Max. Iminungkahi niya, "Tingnan natin ng magkasama." Umaasa si Ana na sa pagharap nila sa hindi inaasahang sandaling ito, makatutulong ito upang magtayo ng tiwala at ginhawa sa pagitan nila, bilang tanda na magkasama silang haharap sa bagong yugto ng kanilang buhay. Habang maingat na lumapit si Ana sa pinto, sumunod si Max sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kabila ng tensyon. Binuksan niya ang pinto ng bahagya, hinayaang damhin ng malamig na hangin ng gabi ang kanyang mukha. Tahimik ang kalye, nakakabahala at nagdadagdag sa bigat ng suspense. Agad na napatingin si Ana sa nakakatakot na kotse na nakaparada hindi kalayuan. Nakatigil ito, tila nag-aabang.
Manatili kang malapit, Max, mahina niyang bulong, at sumunod ito, maingat na umabante, ang tingin nito'y palipat-lipat sa kanya at sa kotse. Magkasama nilang nilapitan ang gilid ng bangketa, bawat hakbang puno ng kaba. Habang papalapit sa kotse, napansin ni Ana ang isang figurang nakasandal ng walang pakialam dito. Sa mahinang liwanag, sinubukan niyang kilalanin ang anyo, ngunit ang pamilyar na postura ay nagdala ng alon, ng pagkabahala, isang paalala ng isang masalimuot na nakaraan. Pinwesto niya ang sarili sa pagitan ni Max at ng estranghero, ang tibok ng puso niya ay bumibilis. "Sino ka?" tanong niya, pilit na pinanatili ang kalmadong tono na salungat sa nararamdaman niya. Dahan-dahang humarap ang figura at ang mukhang tumambad sa kanya ay nakakagulat na pamilyar, parang multo mula sa nakaraan ni Max at ngayon ng kanya na rin. Umigting ang ungol ni Max puno ng protektibong galit. Hinigpitan ni Ana ang hawak sa kwelyo niya, nararamdaman ang paghigpit ng kanyang mga kalamnan. "Ayos lang, Max," mahinahon niyang sabi. Sinusubukang pakalmahin ang aso at ang kanyang tumitinding kaba. Humarap siya sa figura at sa mas matalas na tono'y nagtanong, "Anong kailangan mo?" Ang boses niya'y tumagos sa tahimik na gabi, handang ipagtanggol ang kanyang bagong kasama. Lumapit ang figura at sa isang saglit tila tumigil ang lahat. Pinangako ni Ana sa sarili na bibigyan si Max ng tahanang ligtas, malayo sa mga anino ng nakaraan nito. Humanda siya, handang harapin ang hamon. Sa tabi niya, nanatiling matatag si Max. Ang presensya nito'y nagbibigay lakas habang magkasama nilang hinaharap ang kawalang katiyakan. Umalingaw-ngaw ang malalim na ungol ni Max, punong-puno ng banta. Ramdam ni Ana ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang sa kabila ng lahat, maaaring patuloy pa ring hinahabol si Max ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kalye, nanatili ang mahiwagang kotse sa ilalim ng mahinang liwanag ng poste. Halos hindi maaninag ang madilim nitong silweta. Sinubukan ni Ana kumbinsihin ang sarili na baka wala lang iyon, marahil bisita ng kapitbahay. Ngunit lalong lumalalim ang kanyang kaba. Si Max, gayon paman, ay tila ramdam ang panganib. Hindi tumigil ang ungol nito, nanatiling matatag habang nakamasid sa kotse mula sa bintana. "Max," mahinang bulong ni Ana, lumuhod sa tabi niya. Hinaplos niya ang balahibo nito, pilit na pinapakalma ang kanyang aso. "Ayos lang, buddy. Ligtas ka dito." Pero nanatiling tensyonado si Max. Ang ungol niya ay lumalakas habang nakapako ang tingin sa kotse. Napatitig si Ana sa orasan, lampas hating gabi na. Kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Pinilit ni Ana ang kanyang tapang habang lumabas siya. Ang lamig ng hangin sa gabi nagdala ng panginginig habang papalapit siya sa dulo ng kanilang driveway. Nananatili ang kotse sa pwesto nito. Ang tinted na mga bintana ay nagtatago sa sinumang nasa loob. "May maitutulong ba ako?" tanong niya, ang boses matatag sa kabila ng takot na bumabagabag sa kanya. Saglit na katahimikan ang sumunod, puno ng tensyon ang paligid. Biglang umandar ang makina ng kotse, ang mga headlights nito'y kumislap bago mabilis na umalis sa kadiliman. Nanatiling nakatayo si Ana, ang tibok ng puso'y bumilis habang pinapanood ang paglayo ng kotse. Paglingon niya, nakita niya si Max sa bintana, nanatiling nakatuon ang tingin nito sa ngayoy bakanting kalsada. Kinabukasan, nanatili ang pakiramdam ng kaba kay Ana. Tinawagan niya ang shelter upang alamin ang anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Max, ngunit kakaunti lamang ang natuklasan niya. "Wala kaming masyadong impormasyon tungkol sa kanya," paliwanag ng tagapamahala ng shelter na may pagsisisi. Natagpuan siya bilang palaboy pero may mga bulong na mahirap ang kanyang nakaraan. "Anong klaseng nakaraan?" pilit na tanong ni Ana. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa kabilang linya. May mga sabi-sabing posibleng nasangkot siya sa dogfighting ring pero walang tiyak
ibinunyag ng tagapamahala. Nanlamig si Ana sa narinig. Dogfighting. Ang ideya na maaaring naranasan ni Max ang ganitong uri ng kalupitan ay nagdulot ng matinding lungkot. Biglang naging malinaw ang lahat, ang kanyang takot, ang mga peklat niya, ang kanyang pagiging alerto sa mga estranghero. Ngunit nagbigay din ito ng babala. Maaaring aktibo pa rin ang mga taong konektado sa madilim niyang nakaraan. Kung natagpuan siya, hindi ito isang simpleng pagkakataon. Kinagabihan, nagpatupad si Ana ng dagdag na seguridad. Sinigurado niya ang bawat pinto at bintana, maingat na sinuri ang lahat bago naupo sa sofa. Nananatili si Max sa tabi niya. Ang pagiging alerto nito'y halatang mas tumindi dahil sa kapwa nilang nararamdamang takot. Bagamat nakakapagbigay siya ng kaunting ginhawa, hindi nawala ang lumalalim na kaba habang mabagal na lumilipas ang oras. Habang papalapit ang hating gabi, biglang tumindig si Max, naglabas ng mahinang ungol. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana habang sinundan niya ang tingin nito sa harap ng bintana. Bumalik ang kotse. Walang pag-aatubili. Kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa pulisya. Bumulong ng madiin. May kotse sa harap ng bahay ko, sabi niya. Kanina pa ito nagmamasid sa amin. Pakiusap, magpadala kayo ng tulong. Kinumpirma ng operator na paparating na ang mga pulis, ngunit tila napakabagal ng oras habang nagbabantay sina Ana at Max. Pumwesto si Max malapit sa pinto. Ang tindig nito'y handang ipagtanggol siya kung kinakailangan. Nang dumating ang mga pulis, mabilis nang nakaalis ang mahiwagang kotse. Tanging mga bakas ng gulong ang naiwan. Itinala ng opisyal ang pahayag ni Ana, ngunit dahil sa kakulangan ng detalye, limitado ang kanilang magagawa. Kapag bumalik ito, tumawag agad kayo, mahigpit na bilin ng pulis. Babantayan namin ang lugar na ito. Nang umalis ang pulis, naupo si Ana sa sahig katabi si Max. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang hinaplos ang balahibo nito. Ano ang pinagdaanan mo, Max? Mahina niyang tanong. Ang boses niya ay nabasag ng emosyon habang nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Ano ang tinatakasan mo? Lumapit si Max sa kanya. Ang katawan nito'y tila sa wakas nagpakita ng tanda ng pagkalma, unang beses sa gabing iyon. Parang naintindihan ni Max ang kanyang pagkabalisa at nais niyang magbigay ng kaunting ginhawa, isang tahimik na pangako na magkasama nilang haharapin ang lahat. Ngunit sa kabila ng pansamantalang kapayapaan, ramdam ni Ana na malayo pa sila sa kaligtasan. Ang presensya ng kotseng iyon ay hindi simpleng pagmamasid. May masama itong ibig sabihin, isang taong naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Buo ang kanyang loob na gagawin ang lahat para maprotektahan si Max mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, ang kulay abong langit ay tila sumasalamin sa kanyang damdamin habang nakaupo si Ana malapit sa bintana. Isang tasa ng kape sa kanyang kamay, pinagmamasdan si Max. Nakatihaya ito malapit sa kanyang mga paa. Ang ulo'y nakapatong sa kanyang mga pao. Ang mga matay kalahating nakapikit, ngunit ang mga taingay alerto sa bawat tunog. Sa kabila ng kanyang kalmadong anyo, dama ang tensyon mula sa mga kaganapan noong gabi. Ang katahimikan ay naputol ng tunog ng kanyang telepono. Si Susan, ang tagapamahala ng shelter, ang tumawag at halata ang pag-iingat sa kanyang boses. Hi, Ana, bungad ni Susan. Sa tingin ko, dapat mong malaman na may tumawag kaninang umaga, may nagtatanong tungkol kay Max. Nanigas si Ana, biglang bumigat ang pakiramdam. Ano ang sinabi nila? Hindi nila binanggit ang pangalan nila, pero napakapilit nilang nagtatanong kung alam namin kung nasaan siya. Siyempre, hindi ko sinabi kahit ano, sagot ni Susan, halatang kabado. Salamat sa pag-abiso, sagot ni Ana, pilit na pinapanatiling kalmado ang kanyang boses sa kabila ng tumitinding takot. Pagkatapos ng tawag,
Humarap siya kay Max na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pag-aalala, parang nararamdaman ang kanyang pagkabahala. Aayusin natin ito, mahinang bulong niya kay Max. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Kinagabihan, habang binabayo ng bagyo ang paligid, naririnig ni Ana ang malalayong kulog na gumagapang sa himpapawid. Malakas na binabayo ng ulan ang mga bintana. Naglibot siya sa bahay, sinisigurado ang bawat kandado. Ang tibok ng kanyang puso'y sumasabay sa galit ng bagyo. Sa bawat pagkidlat na kumikislap sa langit, mas lumalapit si Max sa kanya, tila nagpapaalala ng panganib na nakaabang. Malapit ng maghating gabi nang biglang narinig niya ang tunog ng isang makina ng kotse na tumatagos sa ingay ng hangin. Napahinto ang kanyang puso habang dahan-dahan niyang sinilip ang kurtina. Ang parehong mahiwagang kotse ay naroon muli, nakaparada sa kabilang kalye. Ang mga headlights nito'y patay, halos hindi makita sa ilalim ng malakas na ulan. Nanginginig, kinuha niya ang telepono at tumawag sa mga awtoridad. "Ako si Ana Carter," mabilis niyang sabi. "Yung kotse na inireport ko kahapon nandito na naman, pakiusap, magmadali kayo." Nangako ang dispatcher na paparating na ang tulong. Ngunit ramdam ni Ana ang bigat ng bawat lumilipas na segundo. Lumapit siya kay Max na ngayoy nakabantay sa may pintuan. Ang kanyang tindig ay alerto, ang mga kalamnan nito'y naninigas at ang mga taingay nakataas. Isang malalim na ungol ang bumalot sa paligid, isang babala ng nakaambang panganib. Ang bawat minuto'y parang habang buhay, habang naghihintay si Ana ng may kaba. Biglang narinig niya ang tunog ng mga yabag sa veranda at nabaling ang lahat ng atensyon niya roon. Pinigil niya ang hininga. Sigurado siyang may tao sa labas. Tumahol si Max ng malakas. Ang tinig niya'y pumuno sa katahimikan ng apartment, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Kumuha si Ana ng flashlight, nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang lumapit sa pintuan. "Manatili ka rito," mahina niyang bulong kay Max, ngunit nanatili itong nasa tabi niya, hindi inaalis ang tingin sa pinto. Biglang umalog ang doorknob. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana habang binuksan ang flashlight at sumilip sa peephole. Malabo ang kanyang paningin dahil sa ulan, ngunit naaninag niya ang silweta ng isang lalaking pilit na binubuksan ang pinto. Bago pa siya makakilos, sumugod si Max sa pinto. Ang mga tahol nito'y nakabibingi. Natigilan ng lalaki, halatang nabigla sa tindi ng galit ni Max. Sinamantala ni Ana ang pagkakataon at sumigaw, "Paparating na ang pulis, umalis ka na." Narinig niyang napamura ang lalaki bago umatras. Sa bintana, nakita niya itong tumakbo papunta sa kotse na agad nagmaniobra at nawala sa dilim. Nang dumating ang mga pulis, nanginginig pa rin si Ana habang ikinukwento ang insidente. Nangako silang paiigtingin ang pagbabantay sa lugar at isinulat ang bawat detalyeng ibinigay niya. Ngunit dama pa rin ni Ana na hindi pa tapos ang panganib. Alam niyang hindi basta susuko ang taong sumusubaybay kay Max. Matapos umalis ang mga opisyal, napaupo si Ana sa tabi ng pinto, pagod at nanginginig. Lumapit si Max sa kanya, inaalok ang init ng katawan nito. Niyakap niya ang aso ng mahigpit, idinikit ang mukha sa balahibo nito. "Safe na tayo," bulong niya na para bang pinapakalma rin ang sarili. "Magkasama natin itong haharapin." Kinabukasan, nagdesisyon si Ana. Pinuno niya ang isang bag ng gamit. Inalalayan si Max papunta sa kotse at nagtungo sila sa isang farm ng kaibigan sa probinsya. Ang tahimik at malayong lugar na ito ay nagbigay ng panibagong simula kung saan makakawala si Max mula sa mga anino ng kanyang nakaraan. Habang papalapit sila sa maliit na farmhouse, bumalot kay Ana ang isang alon ng ginhawa. Hindi lang ito bagong simula para kay Max, kundi para sa kanilang dalawa.
Sa unang pagkakataon, mula nang dumating si Max sa kanyang buhay, mabilis itong lumabas ng kotse. Masiglang kumakawag ang buntot. Amoy nito ang sariwang hangin, ang katawan nito'y maluwag, at ang mga mata'y kumikislap sa bago at masayang liwanag. Napaluha si Ana nang mapagtantong natagpuan na nila ang katahimikang matagal nilang hinahanap. Tumahol si Max ng masaya, tila nagpapasalamat. Lumuhod si Ana at niyakap siya ng mahigpit. Ikaw na ang pamilya ko ngayon, mahina niyang bulong sa tainga ni Max, at sisiguraduhin kong wala nang mananakit sa iyo kailanman. Ang pagbabagong pinagdadaanan ni Max mula sa malamig na kulungan ng shelter patungo sa isang buhay na puno ng pagmamahal at kalayaan ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang pisikal at emosyonal na mga peklat ay nagkwento ng paghihirap at katatagan, ngunit nagsalaysay din ang mga ito ng pag-asa at lakas. Ang walang pagod na dedikasyon ni Ana upang alagaan siya at bigyan ng mas magandang buhay ay patunay na ang bawat hayop, gaano man kalalim ang sugat ng nakaraan, ay kayang bumangon sa tulong ng pagmamahal at malasakit. Si Max ay naging higit pa sa isang nailigtas na aso. Siya ay naging simbolo ng pagtubos at lakas ng kabutihan. Magkasama, tinalo nila ni Ana ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ipinapakita na kahit ang pinakamadilim na simula ay maaaring humantong sa mas maliwanag at puno ng pag-asang kinabukasan. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa iyong puso, hayaan mong magpatuloy ang epekto nito hanggang sa hinaharap. Mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video na ito at i-share sa isang taong naniniwala sa nakakapagbago ng pagmamahal at pangalawang pagkakataon. Sama-sama kaya nating tumulong sa mas marami pang mga hayop tulad ni Max na muling isulat ang kanilang mga kwento at maranasan ang kagalakang nararapat para sa kanila. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Magpatuloy tayong magbigay ng pag-asa, isa-isang rescue sa bawat pagkakataon.